Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang katapatan at sa kanyang biyaya at pagmamahal sa atin ho at tayo'y nagagalak at namamangha sa katotohanan ito. Today is Sunday. It's the Lord's Day. Amen. It's not family day. It's not my day. It's the Lord's Day. At sa biyaya ng Panginoon ay meron tayong pagkakataon upang purihin ng Diyos, alalahanin ang napakadakilang nangyari sa unang araw ng linggo nung nabuhay ang ating nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, kung kaya't ang ating pananampalataya ay tunay, may pag-asa, may katiyakan. Tayo ho ay patuloy na sasamba at maglilingkod sa Kanya na nagligtas sa atin. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. Maging sa ating mga kapatid na katunghay sa ating live stream. Tayo ho ay papasok sa ating hong first part ng gawain tuwing Sunday morning, ang ating Sunday School. At pag-pray ho natin ang bawat isa. So maulan ang mga nakaraang araw o may mga ilang araw na maulan, usong ubot sipon. Hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa na ang Bulacan ay sikat sapagkat last time sa balita, 90% na ang occupancy ng ICU sa Bulacan, at ang Santa Maria, ang ating bayan ng Santa Maria ay special mention na critical level pagdating ho sa COVID-19. So atin hong patuloy na ipag-pray, patuloy natin gawin ang mga pag-iingat at ginagawa ho natin yan dito sa church. Tayo ho ay titiwala sa Panginoon na patuloy din namang mag-iingat sa atin. Ang sabi ng Biblia, alalahanin natin, ang ibon ay hindi babagsak kung hindi pa ihintulutan ng Panginoon. At kung ang Diyos ang nag-iingat sa ibon, siya din ang nag-iingat sa atin at hindi dadapo sa atin ang karamdaman na yan kung hindi pahihintulutan ng ating mapagmahal at mabuting Diyos. So patuloy tayo na maglilingkod sa Kanya at magpupuri sa Kanya sa mga dakilang katotohanan ho na ito. So tayo ho ay umawit sa Panginoon. Awitin natin muna ang books of the Bible, then isang awitin ng pananampalataya. Paunahan tayo ni Brother Cap. The books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, First and Second Samuel, Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Saint Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsayang lahat at tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin more about Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving
about Jesus, more of His saving fullness, see, more of His love would I for me. More about Jesus, let me learn more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher, be showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness, see, more of His love would I for me. More about Jesus on His throne, riches in glory, all His song. More of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness, see, more of His love would I Magsipot po lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon, and I hope and pray that that is a heart's desire para sa bawat isa ho sa atin, more about Jesus. Ano ho? Not more about me, but more about our Lord and Savior Jesus Christ. Muli ho, welcome sa Jesus Christ Baptist Church at welcome po sa ating Sunday School. At talagang sinadya ho yung awitin na yan because ang atin hong pinag-aaralan sa ating Sunday School ay walang iba kung hindi ang Christology or the doctrines about our Lord Jesus Christ. Now, I pray and hope na sa ating pag-aaral ay na-remind tayo sa ilang mga napakahalagang mga katotohanan at oo, patuloy tayong lumalalim sa pagkaunawa, pagkakilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo at pagkaunawa sa ginawa niya at also appreciation at yung makikita natin yung mga praktikal na implikasyon ng mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesus. So bago tayo dumako sa atin hong pagre-review sa ating mga nakapag-aralan last time, tayo ho muna ay lumapit sa Panginoon at hingi ng kanyang gabay sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami sa iyo ay lumalapit. Una o Diyos, nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan na karapat-dapat. Tunay o Diyos, ikaw lamang ang Diyos, ang Panginoon, ang soberano at walang ibang katulad mo, nasakdal sa kaperpektuhan, sa kabanalan, at gayon din lubos ang pagmamahal, ang habag, ang biyaya. O Panginoon, salamat po na kami ay naglilingkod at sumasamba hindi sa isang Diyos na patay, kung hindi sa isang Diyos na buhay at tunay. At Panginoon, nakikita, nararanasan, oo, nararamdaman namin, O Diyos, ang iyong kabutihan sa amin, sa aming mga buhay. We are able to taste and see that you are good. Lalo't higit, Panginoon, ang katotohanan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. O Diyos, kami ay labis na nagpupuri at nagpapasalamat sa katotohanan ito. At Panginoon, ikaw na nagligtas sa amin, ang siya ring nag-utos at nagpahayag ng iyong kalooban na kami lumalim pa sa pagkaunawa, pagkakilala sa aming Panginoong Jesus. At Lord, yun ang aming pakay sa aming pag-aaral ngayon. Kaya aming hinihiling na tulungan mo kami at palain mo po ang sadaling ito at patuloy nawa ang katotohanan mo ang marinig, ang katotohanan mo ang matutunan at patuloy na gamitin mo ito upang kami ay banalin at hubugin pa sa wangis ng aming Panginoong Jesus. O Panginoon, namin din pong hinihiling ang iyong pagsaliksik sa amin sa anumang mga pagkukulang, pagkakasala na gawa namin laban sa iyo. Panginoon, muli, wala kaming ibang tungtungan, wala kaming ibang pag-asa, kundi ang aming Panginoong Jesus na siyang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Kami po ngayon ay sa iyo umaasa, tumitingin. Sa iyong salita, kami, Panginoon, ay nagnanasa ng katotohanan. At dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Well, bago ho tayo mag-jump sa ating pag-aaral ay nais ko lang ho ipaalala sa atin ang ating kapatid na si Brother Daryl Velasco ay naanyayahang maging tagapagsalita. Sinulit yung kanyang araw, Sunday school na, worship service pa sa San Mateo Baptist Church. Sa aming isa sa mga ninong namin, si Brother Rioel Palitang, ang pastor po doon. At siya ho'y naanyayahan po doon. So pag-pray ho natin, you could just say a little prayer para po kay Brother Daryl to give him wisdom and courage sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So dumako ho tayo sa ilang review. Atin hong pinag-aaralan ang threefold office of our Lord Jesus Christ, which is prophet, priest, and king. At itong mga gawain na ito ng ating Panginoong Jesus ay sumisentro sa katotohanan that He is our mediator. He is the only mediator between God and man. And as prophet, He mediates to us God's truth. As priest, He mediates to us God's righteousness. At ngayon naman pinag-aaralan natin, as king, He mediates to us God's rule. Kasi siyang namamagitan sa atin ng paghahari ng Panginoon. At kung merong isa sa mga pangunahin na pangyayari o katotohanan patungkol sa ating Panginoong Kristo na kung saan talagang nagliliwanag ang katotohanan ng kanyang pagiging hari, at ito ay it find its climax and also its start, dito nagsisimula sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya sumentro tayo doon, tinignan natin ang katotohanan ng resurrection, tinignan natin yung mga saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at kinonsidera natin yung mga praktikal na implikasyon ng katotohanan ng ating Panginoong Jesus ay tunay ngang nabuhay muli mula sa mga patay. Last time, if you remember, nakita ho natin na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, the triune God is involved. Nakita natin na primarily revealed sa New Testament, it is God the Father na nagbuhay muli sa ating Panginoong Jesus. Pero din nakita rin natin na involved din at kumilos din ang banal na Espiritu sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. And also, nabasa din natin mula sa salita mismo ni Jesus, siya ang may kapangyarihan na magbaba nito ng kanyang buhay at may kapangyarihan din namang kunin din ito. So nahandun din yung involvement mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So that points to the fact that God is involved in the resurrection. At pag sinabi natin God, it is the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then pinag-aralan din natin last Sunday, natapos natin ang ilang mga practical implications ng binigyan din natin ng pansin, ano yung quality, ano yung klase ng katawan na meron ng ating Panginoong Jesus nung siya ay muling nabuhay. Nakita natin na siya ay may literal na katawan, nakita natin na siya ay naglakad, nakita natin na siya ay kumain, nakita rin natin na ginawa niya ilang mga physical activities na yon. We also saw na na-retain sa katawan ni Jesus ang mga sugat na kanyang natamo. Maaaring yung mga sugat na yon na talagang nagpapakita o nagpapatotoo nung kanyang ginawang pagliligtas sa atin. So again, merong iba't ibang kuro-kuro. Tayo ba sa ating bagong katawan ay mare-retain yung mga physical disabilities? So sinabi ko sa inyo yung personal kong inclination sa bagay na yon. Pero nevertheless, maliwanag ang sabi ng salita ng Panginoon na babaguhin ng ating Panginoong Jesus ang ating mga katawan. Buksan natin sandali sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Para lang gumulong muli at manumbalik sa ating kaisipan ang mga katotohanan na ito at pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya. Philippians 3 verse 20. Napakaganda nung sinabi dito ni Apostol Pablo. For our conversation is in heaven. And that word conversation, kapag binag-aralan niyo yung Greek word sa likod niyaan, ang ibig sabihin ay citizenship. Yung ating pagkamamamayan. So maaaring hindi ka dual citizen, maaaring hindi ka American citizen, pero ito ang totoo, bilang Kristiyano, we are heavenly citizens. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. For our conversation is in heaven,
from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So tayo ay mamamayan ng langit at mula sa langit tayo ay naghihintay para sa ating tagapagligtas, hindi mula sa Davao, mula sa langit. Hinihintay natin siya. Verse number 21, who shall change our, take note of that adjective, vile bodies. Papalitan yung word na vile dyan it pertains to a lower state. Nasa state na mababa. Nasa state na may kasiraan. Nasa state na nasa mahirap na kalagayan. At again, ito yung katotohanan na epekto ng kasalanan sa ating physical na katawan. Pero narito ang pag-asa natin, He will change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body according to the working whereby He is able to subdue all things unto Himself. So, babaguhin niya yung ating mga katawan and it will be fashioned like unto His glorious body. Kaya nga ho, ang tawag ho dito ng mga theologian is the glorified body, the glorification of the saints. At ito yung parte noong sinasabi natin na already and not yet. Yes, we are already saved, pero yung full experience ng ating kaligtasan is not yet. The best is yet to come. So kung maaaring na-enjoy mo ang mga bagay sa katawan na ito, merong mga bagay sa biyaya ng Diyos ay nagkakaroon ka ng kagalakan, kasiyahan na na-experience ng katawan ito, just wait. Kapag nahandun ka na, doon na tayo sa kalagayan na tayo ay may niluwalhating katawan, fashioned like unto His glorious body. At isang malinaw dyan, ang ating Panginoong Jesus right now in heaven has a body. May katawan. At walang anumang impormasyon sa Biblia na He will shed off this body, na Kanya itong iiwanan at aalisin. So yes, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao at sa Kanyang pagkakatawang tao, ang katawan na ito ay mananatili na sa Kanya. And we will be fashioned as like unto His glorious body. At paano mangyayari ito? According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Kung namumblema ka, Brother Paul, ganito yung mukha ko, babaguhin pa rin ni Lord, kaya, huwag kang mamumblema. Yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa at kumikilos, He is able to subdue all things to Himself, ay gagamitin at gagawin ng Panginoon ang pagbabago na ito. So, again, nahandoon yung pag-asa ho natin tungkol sa glorification. Lastly, we looked at the practical implications of the resurrection. Let me just name 3. Number 1, the sanctification of the Lord's Day. Makikita natin sa Biblia at minsan isang Sunday school pag-aaralan natin, do we need to still observe the Sabbath? So yung fourth commandment, remember to keep holy the Sabbath day. So bibigyan nating atensyon ho yan, pero ang makikita natin, at medyo hint na ito, ang makikita natin sa bagong tipan, walang Kristiyanong nag-observe ng Sabbath. Si Apostol Pablo pumupunta sa synagogue ng Sabbath. Bakit? Kasi gusto niya makausap ang mga Hudyo. Paano niya makakausap? Pag pumunta siya doon ng linggo, wala siyang abutan doon. Practically, gusto niya makausap ang mga Hudyo, pupunta siya ng Sabbath, but it's not to keep the Sabbath. Pero ano makikita natin ang mga Kristiyano sa bagong tipan? What we have is they come together during the Lord's Day, the first day of the week. So nahandoon, tingnan ko lang kung maalala ko yung isang verse na sa Acts chapter 20 yata, ako din nagkakamali ng tanda. Mali nga ng tanda, hindi sa Acts chapter 20. Nevertheless, makikita ho natin ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa unang araw ng linggo, and since that time, ang mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon at ina-assume na nagtitipon-tipon sa unang araw ng linggo. At ito yung tinawag sa Revelation chapter 1 verse 10, I was in the Spirit, sabi ni John,
on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. So itong day na ito seemingly ay sinanctify. It is now the Lord's day, ang araw ng Panginoon. So that's the first day of the week na kung saan pinractice ng mga Kristiyano na magtipon-tipon upang sambahin ng Panginoon, upang iobserba ang Lord's Supper, upang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, subukan kong alalahanin yung verse, hindi mawala sa isip ko na gusto kong mabasa yung verse ho na yon sa Acts chapter 22, kung di ako nagkakamali. Let me just no, hindi rin. So, pasensya na ho. Hindi ko maalala on the top of my head yung verse. Pero yun yung tagpo na nangaral si Apostol Pablo ng matagal at nahulog sa bintana yung isang young people. Nakatulog sa preaching at nahulog. Buti na lang, wala tayo sa second floor. Baka mamaya, may mahulog sa tagal ng pangangaral. Pero again, ang punto noon kapag nakita nyo sa Book of Acts, it is on the first day of the week. At ang sabi ng verse, when the disciples come together, Paul preached. So ang pinupunto lang ho doon is, it was an expected at gawain when the disciples come together. Yun ang sabi doon sa verse na yun. So, the disciples regularly, ang assumption doon, ang implication doon, the disciples regularly come together in the first day of the week at doon pinuntahan sila ni Pablo para mangaral ng salita ng Panginoon. So again, the point is this, the resurrection of Jesus Christ during the first day of the week sanctified that day as the Lord's day. Again, pag sinabing sanctified, ibinukod tangi. Ibinukod para sa Panginoon. Letter B, the sanctification of the believer's life. Ang pagpapakabanal ng buhay Kristiyano. Dito galing ang kapangyarihan natin, ang lakas dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 3, tayo din naman ay mabubuhay sa panibagong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling kapagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So Romans 6 verse 3 and 4. And then lastly, pinag-aralan ho natin sa implikasyon nito ng resurrection, the resurrection as a promise for perseverance. Because there is a future hope and future glorification. Ang hamon ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So hindi walang kabuluhan dahil si Jesus ay muling nabuhay, tayo rin naman ay muling mabubuhay at may pag-asa tayo ng bagong buhay, that is bagong katawan kay Kristo Jesus. So stay ka lang at magpatuloy tayo at sumagana tayo at magsumipag tayo at maging matapat at mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi ito walang kabuluhan. Maaaring sa mata ng mga tao ngayon na nakatingin sa atin, saan kayo pupunta? Pandemic na nga anong ginagawa nyo? Sumasamba pa rin kayo? Nag-church pa rin kayo? Well, hindi ito walang kabuluhan. Hindi ito walang kabuluhan. Again, because of the resurrection. And lastly, tinapos natin yung ating lesson sa pagbibigay pansin sa katotohanan na therefore, ang physical and material ay hindi necessarily evil in and of itself. Nakita ho natin na yes, ang katawang ito ay papalitan. Nakita rin ho natin na oo, sa katawang ito, sa physical na laman na ito, may nakatahang masama, pero pwede at dapat ipagamit sa Panginoon ang atin hong mga katawan at ang atin hong mga sarili. So, nandoon yung atin hong pag-asa na isang araw nga maging yung ating physical na katawan ay babaguhin ng Panginoon. So that's our review of the things that we have studied last Sunday, and tayo ho ay dadako sa susunod na yugto sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos siyang mabuhay muli, ano ang nangyari?
Siya'y nanatili sa mundong ito ng 40 araw. I'm not necessarily sure kung dito galing yung kinaugalian ng maraming Pilipino na ika-40 days. Pero maganda yung parallelism. Na hindi ibig sabihin na 40 days pagkatapos muling mabuhay ng ating Panginoong Hesus, siya'y nanatili dito ng 40 araw. Hindi ibig sabihin na ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ay lulutang-lutang dyan ng 40 araw. No. Lalo na kung tayo ay Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, to be absent from the body is not to float for 40 days. No, is to be present with the Lord. Kung ikaw naman ay hindi Kristiyano, kagaya nung mayaman na namatay na hindi mananampalataya, pagkamatay niya, ibinilat niya yung kanyang mga mata na nasa lugar ng pagdurusa. So the moment you die, it's either didilat ka sa piling ng Panginoon o didilat ka sa impyerno. Yun lang. Or po purgatorio, wala yun sa Biblia. Kung yun ang iyong inaasahan, delikado ka at wala ka actually pag-asa. So nevertheless, ang punto ho, ang atin hong binibigyang pansin ay pagkatapos ng 40 araw na natili ang ating Panginoong Hesus, anong ginawa niya? Tinuruan niya ang kanyang mga alagad. At pagkatapos noon, siya ay umakyat sa langit. Basahin ho natin ang mga tagpo na ito sa Luke chapter 24 and then sa Acts chapter 1. Luke chapter 24, basahin natin sa verse number 50. Luke 24, verse 50. Ang sabi ho ay ito, and he, that is Jesus, led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple praising and blessing God. Amen. So nandito yung record ni Luke na kung paano ang ating Panginoong Hesus after 40 days na nagturo sa kanila at sila ay pumunta as far as Bethany at bless sila ng Panginoon, and habang nangyayari daw ito, siya ay ang term na ginamit ko dito ni Luke, he was carried up into heaven. Ilabaga binuhat, siya ay umangat patungo sa langit. So yes, physically ang ating Panginoong Hesus ay umakyat patungo sa langit. And gusto ko lang i-point out sa verse 52. Anong sabi sa verse 52? If you can flash it again sa ating screen. Sa verse 52, ang sabi, sa Luke chapter 24, verse 52, and they, what? Worshipped him. Sino yung they? Ang mga disciples. Anong ginawa nila? They worshipped. Sino yung kanilang sinamba? Him. Sino yun? Si Jesus Christ. Sinamba nila si Jesus Christ. At ito ang lagi kong idinidiin doon sa kamag-anak naming Iglesia ni Cristo. Mula Genesis hanggang Revelation, consistent ang Biblia, ang Diyos lang ang pwedeng sambahin. Hindi ako pwedeng maniwala sa inyo sapagkat ang relihiyon nyo ay sumasamba sa tao. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasamba sa tao lamang. Hindi siya tao lamang, special, okay, sumasamba sa special na tao. Tao pa rin. At malayo ang tao, gaano man ka-espesyal sa Diyos. At ang sagot sa akin ng kamag-anak namin Iglesia ni Cristo, ang Diyos na nag-utos na huwag sumamba sa ay ang Diyos din na nag-utos na sambahin si Kristo. Sabi ko, di kinukontra ng Diyos ang sarili niya. Ang sabi sa akin, Diyos siya, malaya siyang kontrahin ang sarili niya kung gusto niya. Okay, tapos na ang usapan. Wala tayong paniniwalaan sa Biblia. Wala silang pag-asa. Paano kaya kung biglang kontrahin ni Lord lahat ng salita niya na inyong pinangahawakan? Nakuha niyo ho? Again, that is para ilusot lang.
ang bagay na ito. So, anyway, ayoko nang puntahan kung paano nila pinapasirko-sirko ang mga talata. Wala tayong problema sa mga talatang si Jesus ay tao. Wala. Dahil siya ay nagkatawang tao. Pero marami silang problema sa mga talata na nagsasabing si Jesus ay Diyos at si Jesus ay sinamba. Sapagkat ang Diyos lang ang pwedeng sambahin. So again, they worshiped Him. They worshiped Him. Sa Acts chapter 1, by the way, sa lumang tipan, kapag ikaw ay sumamba sa hindi Diyos, anong parusa? Death penalty. Hindi iyon isang maliit na bagay. Sa Acts chapter 1, verse 8. Simulan natin sa verse number 6. Acts chapter 1, verse 6. When they, therefore, were come together, yung they dyan, si Jesus at yung kanyang mga disipulo, when they therefore come together, they asked Him, saying, Lord, will Thou at this time restore again the kingdom to Israel? Meron hong nag-comment ho dito, naalala ko isang teacher ho namin nag-comment na sa Greek daw ho niyaan, ang implikasyon, ang pinakatono niyaan ay parang batang makulit. Nararanasan na ho namin yan kay Timmy. Umbrella, 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 umbrella. Isa yun sa mga unang salita na natutunan ni Timmy. Umbrella, umbrella. At yun yung ginagawa dito ng mga disipulo. Lord, ngayon na ba? Ngayon na? I-restore mo na yung kingdom? Lord, ngayon na? Ngayon na? I-restore mo na yung kingdom? Yan yung pinakahinihintay-hintay nila. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa verse number 7, and He said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in His own power. Hindi ito para sa inyo. Ano yung para sa inyo? Verse 8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ito nga ho yung ating sinabi doon sa atin hong lesson sa Time in the Word sa Biblical Evangelism. Ang preoccupation ng church dapat ay the Great Commission. Yes, pag-aralan ng eschatology. Ngayon na ba? Parating na ba? Pag-aralan yan. Pero ang ating main mission and preoccupation should be the Great Commission. Ito yung dapat nating gawin. Then, pagkasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila, natatanggapin niyo ang banal na Espiritu at kayo ay magiging mga saksi ko sa lahat ng mga lugar, simula sa Jerusalem and then out to the uttermost part of the earth. Verse 9, And when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. So siya ay iinangat, at siya ay tinanggap at pumunta na sa mga alapaap at hindi na nila nakita. Verse 10, And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel. So habang sila'y nakatingin, nagabas na nila si Jesus na umangat, at behold, nahandoon may dalawang lalaking nakaputi na nakatayo sa kapiling nila. Pagdating sa verse number 11, which also said, so itong mga lalaking ito, and apparently they are angels, which said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus. Ano ibig sabihin ng same? Ito ring Jesus na ito, hindi ibang Jesus. At hindi niya kailangan ng katawan ng isang Pilipino kasi may katawan pa rin siya doon. Hindi niya iniwan dito. This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. So nakita nila na umakyat, tinanggap sa alapaap, at ito ay mamirakulong pag-akyat ni Jesus sa langit. In that same manner, in a miraculous manner also, He will come again. So hindi siya ipapanganak ng mga magulang na ang pangalan ni Jose at Maria somewhere in Davao.
Ba't ko alam yun? Kasi ni-research ko ho si Apollo Kibuloy. Siya yung project ko noon sa Bible College. At nung tinawagan ko yung coordinator nila, ay ang pangalan ng kanyang tatay ay Jose, ang pangalan ng kanyang nanay ay Maria. Gusto ko sana tanong, kailan ho siya ipapako sa krus? A-attend ako. Again, all of this ay, at yung bawat naniniwala sa kanya just proves na ignorante sila sa salita ho ng Panginoon. Sad to say, very sad to say. At let us work more na maiparating sa kanila ang katotohanan ng Panginoon. Nevertheless, ang punto ito, na-record ng salita ng Diyos ang katotohanan na si Jesus ay umakyat sa langit. So kung paanong totoo, nangyari talaga na siya ay nabuhay mula sa mga patay, at totoo rin nangyari talaga after 40 days siya rin ay umakyat sa langit bodily. At itong mga bagay ho na ito ay katotohanan sa salita ng Diyos. Kung kaya't kailangan tayong maging maingat sapagkat may mga, lalo na sa mga liberal theologians, they try to eliminate yung mga miraculous. Ini-spiritualize lang nila, ina-allegorize nila itong mga accounts na ito. Now, ano ang halaga? Ano ang importansya ng katotohanan ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit o yung tinatawag nga na ascension, ang kanyang pag-akyat sa langit? Well, verse number one, number one, redemptive significance ay ito. It is a literal and physical movement. Literal and physical movement. Pinoint out natin na handyan si Jesus, literal na may katawan, kausap ng mga disipulo, at siya ay binuhat at umakyat patungo sa langit. So it's a physical and it's a literal. Hindi ito spiritual na bagay lamang. Si Kristo ay may katawan, so may niluwalhating katawan nung siya ay umakyat sa langit, at isa sa mga mahalagang bagay na ito ay ito. This assures the locality of heaven as the intermediate state of the saved. Ano, meron yung mga tao, ang impyerno ay ang buhay na ito. Pag mahirap ka sa buhay na ito, impyerno. Ang langit, kapag masaya ka sa buhay na ito, no. Si Jesus ay literal na may katawan na umalis sa mundong ito at umakyat sa langit. Therefore, it implies that heaven is a real place. Hindi ito ideya lamang, hindi ito konsepto lamang, hindi ito damdamin lamang. Ang feeling ko ay langit kapag kasama ka. Hindi yun. Hindi yung mga cheesy line na yun ang heaven, kung hindi tunay, totoong lugar ang langit. At ang sinabi ng salita ng Panginoon, buksan na natin sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, sabi ni Apostol Pablo ay ito. And we have hinted this kanina. Philippians chapter 1 and verse number 23. Philippians 1 verse 23, ang sabi, "For I am straight betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better." Sabi ni Pablo, nung siya'y nakakulong, ako'y naiipit sa dalawa. Hindi ko alam kung alin yung pipiliin ko. May desire ako na umalis na, that is, pumanaw na, and to be with Christ. Again, hindi ito isang ideya lamang. Hindi ito isang pangarap lamang. Hindi ito isang baka sakali lamang. Merong totoong lugar kung nasaan si Jesus, at totoong lugar na pupuntahan ng mga nakay Jesus, ng mga mananampalataya. As Paul said also sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, ang sabi niya, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." Hindi ito yung pinaka-lesson, pero let me ask, are you confident? Right now, listen. Right now, maging sa ating mga nanonood via live stream, right now, do you have the confidence na pag ikaw ay namatay, you will be absent from your body and be present with the Lord? Sigurado ka ba na pag namatay ka sa langit ka pupunta?
At pag sinabi mong sigurado ho ako, ang susunod tanong, paano mo natiyak? Dahil ba good boy ka? Dahil ba good girl ka? Dahil ba nag-church ka? No. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay haharap sa Panginoon, hindi dala-dala ang kanyang sariling katwiran, kundi ang katwiran na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. That's why we are confident. Dahil may namatay at muling nabuhay para sa atin. So again, isa sa mga significance ng ascension is this literal and physical movement. Number 2, ang ascension ng ating Panginoong Jesucristo paves the way for His present status at the right hand of the Father as mediator or intercessor. Ito ang nagbigay daan. No, ito yung kumbaga yung kanyang pag-akyat sa langit. At ano nangyari pag-akyat niya sa langit? Siya'y naupo sa kanan ng Ama. At anong ginagawa niya sa kanan ng Ama? Siya ang namamagitan para sa atin. Isa sa napakagandang verse patungkol sa security, not assurance, but security ng ating salvation ay nagsaysay ng katotohanan ito. Sa Romans chapter 8, verse 34. Sa Romans chapter 8 and verse number 34. Ano po ang sabi sa Romans 8:34? Who is he that condemneth? Sino ang hahatol? Sino ang magpaparusa pa sa mga na kay Kristo? Ang sabi ng salita ang implied answer diyan, wala nang makakapag-condemn sa Kristiyano. Why? Binigay ni Pablo ang reason. It is Christ that died. Namatay si Jesus para bayaran ng ating mga kasalanan. You cannot be condemned. Hindi lang yun, yea rather is risen again. Siya ay nabuhay muli upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at bihisan tayo ng katwiran. Wala nang makakapag-condemn sa atin. Hindi lang yun, who is even at the right hand of God. So, siya ay nabuhay muli at umakyat sa langit at nasa kanan ng Ama. At anong ginagawa niya? Who also maketh intercession for us. Ang namamagitan para sa atin ay hindi si Maria. Hindi ang Santo Papa. Hindi si Archangel Gabriel or Michael. Hindi si Saint John, hindi si Saint Paul, hindi si Saint Thomas or si Saint kung sino-sino pang saint. And by the way, hindi natin kailangan noon sapagkat si Jesus ay nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Bakit ka pa dadaan sa iba? So walang comediatrics. Walang kasama niyang namamagitan para sa atin. Siya'y nasa kanan ng Ama. Listen po mga kapatid. Right now, kung ikaw ay Kristiyano, si Jesus ay nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa iyo. Meditate on that for a while. Ano kaya kung merong nasa tabi ng mayor na nagsasabi, uy, tulungan mo naman si Alex Tanudra. Pambihira, meron kang kote ng coat backer. Kapatid, again, hindi backer para ilusot yung ating kasalanan, kung hindi may namamagitan para sa atin. Kaya nga, ang sabi ng author ng Hebrews, let's come boldly to the throne of grace. Lumapit tayo sa trono. Bakit? Dahil sa trono ng Panginoon, sa kanan ng Ama, may namamagitan para sa atin. So narito ang katotohanan. Siya'y umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Ama at namamagitan ngayon para sa atin. Number next, sa kanyang pag-akyat sa langit, sa kanyang gawain ng pagliligtas, in His ascension gave way for His outpouring of the Holy Spirit. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 7, verse number 38, He that believeth on me, as the scripture hath said,
out of his belly shall flow rivers of living water. At walang ibang tinutukoy ito kung hindi ang banal na spirito. Magkakaroon daw ng kilos, ng aktibidad, ng presensya ng banal na spirito sa buhay ng isang totoong Kristiyano. Ang sabi sa verse 39, "But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified." So, hindi pa ibinubuhos, hindi pa binibigay ang banal na spirito sapagkat si Jesus ay hindi pa naluluwalhati. Ano nangyari? Siya ay nabuhay muli, umakyat sa langit, at siya ay niluwalhati ng Ama at naupo sa kanan ng Ama. And then sa Acts chapter 2, makikita natin in that the day of Pentecost, ibinuhos ng Panginoon ang banal na spirito. Ibinigay ng Panginoon ang banal na spirito. At mula noon, ang sabi ng salita ng Diyos, ang bawat sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay tinatatakan, sineselyuhan, tinatahanan ng banal na spirito ng Panginoon. Ephesians chapter 1. Verse number 13. Ephesians 1 verse 13. Ang sabi, "In whom ye also trusted," that is, in Christ ye also trusted, "after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise." Pagkatapos mo daw sumampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan, ikaw ay sinelyuhan, tinatakan ng banal na spirito na ipinangako. Kayo ipinangako yun ng Panginoon sa mga bawat sasampalataya kay Kristo. He will be sealed with the Holy Spirit. That's why ang mga Kristiyano, ang sabi sa sa 1 Corinthians chapter 6, tayo ay templo ng banal na spirito. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na spirito na nasa inyo, na tinanggap nyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo tinubos ng may halaga? Kaya nga dapat luwalhatiin natin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan at ng espiritu na ito'y pagmamayari ng Diyos. Tayo ay templo, tinatahanan tayo. So mga kapatid, huwag niyo isipin na ang banal na spirito ay nakatahan sa gusaling ito. No. Huwag niyo isipin na pag kayo nasa bahay, ay si Lord nasa church, wala sa bahay ko. No! Kung ikaw ay Kristiyano, nakatahan sa iyo ang banal na spirito. At anong nagbigay daan dito? Yung pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit at pag-upo sa kanan ng Ama. So it paves the way. His present status as mediator, it also paves the way para sa pagbibigay niya ng banal na spirito sa atin. So, isang warning lang ho, i-reject natin ang anumang attempt na dinoduplicate ang ascension and mediation ng ating Panginoong Jesus. Meron ba? Meron bang nag-a-attempt na i-duplicate, that is gayahin, yung pag-akyat sa langit ni Jesus at pamamagitan o pagiging mediator ni Jesus? Yes. Noong 1950, naglabas ng dogma ang Roman Catholic Church ng Assumption of Mary. Na tinuturo, opisyal ito, hindi ito paninira, opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church na si Maria, by the way, siya'y nanganak na birhen at nanatili daw na birhen, which is kontra agad sa salita ng Diyos, sapagkat may mga kapatid si Jesus sa laman. And then next, tinuturo nila na si Maria daw ay umakyat sa langit. At again, Ginoong Maria, na mananalangin sila kay Maria. So do they duplicate? Yes. The ascension and mediation. So let's be very, very careful sa bagay na ito. Number 3, again sa mga significance ng ascension. Number 3, our union with Christ extends to His present status of exaltation. At isa ito sa mga, kung naalala nyo sa ating time in the Word, gusto ng Diyos na lumalim tayo at lumawak tayo sa pagkaunawa sa kaligtasan. At isa ito, kahit sa pagbabasa ko, isa ito sa mga
talagang kailangan nating ipag-pray na kahit kaunti at paunti-unti ipaunawa sa atin ng Panginoon. Buksan natin sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Kapos ang lengguwahe at personally kapos ang kaalaman ko pagdating sa bagay ho na ito. Pero ito'y totoo sapagkat sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 5, Ephesians 2 verse 5. Even when we were dead in sins. So tayo ay patay noon sa kasalanan. Ano nangyari? Hath quickened us together with Christ. Tayo daw ay binuhay. Tayo patay sa kasalanan at binuhay kasama ni Kristo. By grace ye are saved. Verse 6. And hath raised us up together. Tayo din naman daw ay iniakyat. Kasama. At ang implikasyon niya ay kasama ni Kristo. So hindi lang tayo may pakikipag-isa kay Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay as symbolized by our baptism, water baptism, kundi meron pa rin tayong pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Again, kasama ito sa sinabi ni Pablo sa Ephesians 1:3 that we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So in Christ, you are raised up together and we are seated up together in heavenly places. Tanong, pero paano yun? Hindi ko rin alam. Pero there is that union, our union with Christ extends to His present status sa kanyang exaltation doon sa langit, sa kanyang kalagayan ngayon, siya ay nagpakumbaba dito sa lupa at siya ay niluluwalhati ngayon doon sa langit sa kanan ng Ama at tayo ay in a sense may union. May God help us na maunawaan pa ito na mas lumalim sa pagkaunawa sa katotohanan ito. So believers in this present life share in part in the authority and glory, not deity, of our Lord Jesus Christ and will be fully realized in His own glorification or our own glorification at His coming. Sabi ng isang commentary, in commenting in his verse, hindi niya rin na-expound. Anong ibig sabihin ito? Pero sinaysay lang niya ang katotohanan na ang mga mananampalataya na kahit tayo'y buhay ngayon, ay in part, meron tayong pakikiisa sa kalagayan at sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa kadiyusan ng ating Panginoong Jesucristo, at may naghihintay pang kapunuan nito. Kapag tayo ay nasa piling na ng Panginoon, hindi lang basta pag tayo ay namatay na, kung hindi pag tayo ay niluwalhati na, may katawan ng niluwalhati kagaya ng sa ating Panginoong Jesucristo. Again, hanggang umusok na lang yung ating, mabilis nating makikita na, wow, kulang ang ating kaalaman, kulang ang ating pagkaunawa sa bagay na ito. And may we, as Paul prayed for the believers, ay maging prayer din natin na lumalim pa at maunawaan pa ang katotohanan na ito. Number next, again, significance ng ascension. It pledges His physical and literal return on earth in a similar fashion. As we have read sa Acts chapter 1 verse 11, ang sabi ng mga anghel, which also said, ye men of Galilee, Acts 1:11, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which taken up from you in heaven shall come again in like manner as ye have seen Him go into heaven. So literal, physical, umakyat si Jesus sa langit. Literal and physical, babalik ulit si Jesus dito sa lupa. Nangako siya. At marami nang nagsubok na
maghula kung kailan. Yung mga May 12, 2011 na yan, ni Harold Camping yata, kung naalala niyo yun. Kahit sa mga bus ng Del Carmen noon, nakadikit sa likod, May 12, 2011, babalik na daw si Jesus. Yung hula ng mga founders ng, gusto ko sabihin, Jehovah's Witnesses, na noong 1914, babalik na daw si Jesus. Pero hindi nangyari. Bumalik daw, pero spiritual. No. Physical lang hinihintay natin. We are looking forward to a literal physical return of our Lord Jesus Christ. Sa Revelation chapter 1 verse 7, ang sabi, "Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen." Every eye shall see him. It will be an international sensation. Makikita nila. At ang kahit ng mga hindi sumampalataya sa Kanya, mapapahiya sila. Makikita nila isang araw, babalik ang ating Panginoong Jesucristo. So tayo ay maging maingat sa sino man nagkiklaim na si Jesus ay bumalik na ngayon or sila man ang bagong Jesus o anak na inappoint ng Ama. So again, sa kanyang muling pagkabuhay, ito'y deklarasyon na siya ang anak ng Diyos, siya nga ay Diyos, at siya ay hari. At sa kanyang ascension, sa kanyang pag-akyat sa langit, siya ay naupo sa kanan ng Ama in that exalted, mataas na kalalagayan sa kanan ng Ama. At nandun nga ang katotohanan na ang ating Panginoong Jesus ay hari. Hindi mo siya kailangan gawing hari ng iyong buhay. We are not in the king-making business. Sabi nga ng, naalala ko sinong theologian na nagsabi doon, gusto ko sabihin si John MacArthur, wala tayo sa king-making business. Lord Jesus, ginagawa kitang hari ng aking... No. Hindi mo siya kailangan gawing hari. Hari siya. Ang kailangan mo ay mag-submit. At hindi siya humihingi ng permission. Pwede ba ako maging hari ng buhay mo? Pasasayahin ko, fulfill ko ang dreams mo, gawin mo lang akong hari ng No. Tapos na ang pagpapakumbaba ni Jesus. Siya ang ngayon ay haring mananakop. At ang kanyang pagsakop ay sa pamagitan ng pag-abante ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At dalawa lang, it's either magpapasakop ka o magre-rebelde ka. At ang bawat hindi sumasampalataya sa ebanghelyo ay nagre-rebelde laban sa hari ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Acts chapter 2, at dito ho tayo matatapos ngayong umaga hong ito. Sa Acts chapter 2, verse number 36. Ano po ang sabi? "Therefore let all the house of Israel know assuredly." Sigurado ito, hindi ito baka sakali, hindi ito may chance ang magkamali. "That God had made that same Jesus whom ye have crucified." Yung Jesus na taga Nazareth, itong Jesus na inyong pinako, God had made Him both Lord and Christ. Ginawa siyang Panginoon at Kristo. At siya ang hinira, o God had made Him, the Father had made Him both Lord and Christ. At as we have studied sa Philippians chapter 2 verse 8 at sumusunod sa pagpapakumbaba ni Jesus at sa perpektong pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama, siya ay niluwalhati ng Ama. At anong klaseng pagluluwalhati yun? God had made Him, Jesus, Lord and Christ. Jesus obtained His lordship status as the result of His obedience to the Father in His death on the cross and resurrection. Na-obtain niya, nakamit niya ang kanyang pagiging hari, kanyang pagiging, again, mga kapatid, wag niyong bitawan, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Pero siya ay nagpakumbaba. Nakuha niyo ho? At sa kanyang pagpapakumbaba,
Hindi niya tinanganan ang kanyang pagkapantay sa Ama, sa kanyang pagkakapagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Ama, na-obtain niya, nakamit niya yung pagluluwalhati ng Panginoon. So this is an obtained lordship. At ito yung madalas na ginagamit din ng INC, itong verse na ito. Kita niyo na, ginawang Panginoon. Hindi siya Panginoon, ginawa lang Panginoon. Mula nga sa mababang kalagayan. Dahil siya nga ay nagpakumbaba. At sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama, siya ay niluwalhati ng Ama at ginawa siyang Panginoon at Kristo. So, nandoon ang malinaw na deklarasyon ng salita ng Diyos. This is to be distinguished from His essential sovereignty as a divine person, as we have said. Dapat i-distinguish ito sa kanyang kalalagayan bilang Diyos, bilang Hari, bilang Panginoon. Sabi ng Biblia, siya ang nagme-maintain. He maintains this. Buksan na natin sa Hebrews. Ayoko mamiss ko. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Suburan natin sa verse number 1. Para makuha natin yung pinaka-flow of thought. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Verse 2. Hath in this last day spoken unto us by His Son, sa pamamagitan ni Jesus, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Verse 3. Who? Sino yung who? The Lord Jesus Christ. Who, being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He hath by Himself purged our sins and sat down on the right hand of the majesty on high. So again, ang gusto ko lang makita ho natin dito, hindi nawala even sa kanyang kalalagayan ng pagiging tao. He is the image of the invisible God, sabi ng Biblia. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Hindi nawala ang kanyang divinity. Pero siya nga ay nagpakumbaba. At doon sa kalagayan ng kanyang pagpapakumbaba dahil sa kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Ama, God exalted Him, itinaas siya, at siya ay ginawang Panginoon at Kristo. Yun ang ibig sabihin. So hindi siya Panginoon dati. That is parang sinasabi, hindi siya Diyos dati. Ganon ginagamit ng INC madalas itong Acts chapter 2 verse number 36. Anong isa sa mga problema? As we have said, ang common idea and expression na ginagawa ko si Jesus na Hari at Panginoon ng aking buhay. Hindi mo siya pwedeng gawin. At maaaring termino lang ho yun, kailangan mo siyang kilalanin. Siguro yun yung mas tamang term. Kinikilala mo siya ngayon. At ibig sabihin, ikaw ngayon ay nagpapailalim sa Kanya. At hindi mo siya gagawin na Panginoon ng iyong buhay. We do not make Christ King, He is King. At ang Kanyang demand ay tayo ay magpasakop, kilalanin siya, manampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa doon sa krus, sa Ebanghelyo, at tayo magpasakop sa Kanya. Sabi nga ho ni Louis Berkhoff, sa kanyang systematic theology, His official power, that is Christ's official power to rule all things in heaven and on earth, for the glory of God and for the execution of God's purpose of salvation. Ang point, God already made Jesus king. Failure to subject oneself to His lordship is in effect rebellion. Ginawa ng siyang hari, ginawa na siyang Panginoon. At sa paggawa ng Panginoon na ito, siya'y binigyan ng ruling power. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 28 verse 18, all power is given unto me in heaven and in earth. Okay, so again, ipita natin ulit yung larawan. Siya'y nagpakumbaba, naganyong alipin. At doon sa kalagayan na yon, kung siya'y nabuhay muli, God has given to Him all power in heaven and in earth. So ito
ang kalalagayan ng ating Panginoong Kristo in His ascended position sa kanan ng Ama. Siya ngayon ay hari. Next Sunday, Lord willing, titignan ho natin paano siya naghahari. In what way? Marami hong mga churches ngayon, lalo na malapit na ang malapit na ang eleksyon, ang kaharian ng ating Panginoong Jesus ay pinupolitika. Ano? Isa sa mga pag-ingatan ho natin ay yung mga nagkiklaim na this is God's president. God's president. This is God's candidate. Una, paano nila nasabi? At napakarami na hong nagpanggap na naginip ako, sinabi sa akin ng Diyos, mananalo tayo. Ha? Ano to? Yung una, bago si Villanueva. Sino yung tumakbo? Sino yung religious leader na tumakbo ng maging presidente? Hindi ko maalala, pero ni-reveal daw prophecy mula kay Lord. Again, maging si Eddie Villanueva, sinabi daw ni Lord. Parehong hindi nanalo. Nagkamali ba si Lord? Alam niyo, sa Biblia, yung mga nagpa-prophesy tapos hindi nagkakatotoo, ang tawag false prophets. At sa Old Testament, kung false prophets, binabato hanggang mamatay. Hindi ko sinasabing batuhin sila hanggang mamatay. Pero, false prophecy. So mag-ingat ho tayo. Ang punto, paano naghahari si Jesus sa panahon natin ngayon. At Lord will titinan ho natin yung sa salita ng Diyos. Sa natitira nating 5 minutes, baka meron may tanong. Meron? I hope wala dahil malinaw. Hindi wala dahil walang naunawaan. Kahit isa. And sana mas na-appreciate natin itong katotohanan na hindi, yes, siya namatay para sa ating mga muling nabuhay and umakyat sa kanan ng Ama. Sabi nga natin kanina, nguyain natin yung katotohanan na ngayon ay namamagitan siya para sa atin. With that, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we thank you, we praise you, we worship you. Narito ang mga katotohanan, Panginoon, na kahit ubusin namin ang aming buong buhay para pag-aralan, pagbulay-bulayan, hindi namin masasagad kung paano ang aming Panginoong Jesus na nasaan yung Diyos ay nagkatawang tao, nagpakumbaba, nagdusa at namatay para sa aming mga kasalanan. At sa ikatlong araw na buhay muli. At kagaya na pag-aralan namin ngayon, O Diyos, siya'y umakyat sa langit at naupo sa kanan mo. At anong tamis isipin na ngayon sa daling ito, siya'y namamagitan para sa amin. O Panginoon, ang mga natatabangan na ang buhay pananalangin, ang mga nagiging stagnant na sa pananampalataya, nawa ang katotohanan ito ng aming Panginoong Jesus ay personal na namamagitan para sa bawat mananampalataya ay lalo at patuloy na magbigay init, sipag at pagsusumikap sa mga gawaing espiritual na inutos mo sa amin. At Lord, sa aming pagsamba, sa aming pagluwalhati sa iyo, paalala mo pa rin sa amin ang katotohanan na ikaw pa rin ang namamagitan para sa amin. Kung kaya't kami ay maaaring sumamba. Kung kaya't kami ay maaaring mag-alay ng katanggap-tanggap ng mga hain. Hindi dahil malinis kami, hindi dahil mahusay kami, kundi dahil may namamagitan para sa amin. Salamat po. Ingatan mo kami hanggang sa pagpapatuloy na aming gawain. Sa ngalan ni Jesus pong aming dalangin. Amen. Dako ho tayo sa ating break time. Muli ho, paalala, maintain ho natin yung ating mga health and safe protocols. Kung meron pa rin hindi nakapirma o nakapag-log sa ating log notebook, please do so.
tayo ho ay magkakaroon ng 10 or 15 minute break. God bless po, break time po tayo.